mga krimen na may kaugnayan sa Pogo tulad ng kidnapping, kahit na merong dating hands-off order. Okay, makikialam ha? Eh, sino yun? Nakaraang administrasyon. Ngayon na lang nagsasalitaan sila. Ngayon na lang sila nagtatapak. Madalit sabi, itong mga sinundan ni Azurin simula kay Bato hanggang sa kahuli-hulihang naging PNP chief, mga kaibigan. Hanggang matapos ang administrasyon ni Digongyo, may order sa kanila na huwag kayong makikialam. Kaya ang tanong naman natin dito, iba na presidente, di ba? Bakit hindi kayo makikialam? Madalit sabi, malawak ang ibig sabihin nito. Hands off kayo. Hindi ba? Nangyayari ang krimen, hindi kayo pwedeng makialam. Mga kaibigan, kailangan maging tahimik siguro. Yun ang plano siguro ng administrasyong nakaraan nila Bato, mga kaibigan. Tsaka ng mga sumunod sa kanya. Kailangan lutasin ng tahimik. Hindi pwedeng makikialam ang PNP dahil baka mabuko kung sino yung mga may hawak dyan sa mga kriminal. Sino ang mga padrino? Di ba nangyayari no? Pag may nasangkot, droga, tinatawag sa isang inchit. Kakausapin lang yung mga pulis, alam na nila. Ultimong padkor, sumusunod doon. Mga kaibigan, doon sa inchik na yun. Kaya si Andrea Domingo, ang naging trabaho lang, tanggapan ni Andrea Domingo, mga kaibigan. Pero, ang nasusunod yung inchik. Kaya dumami yung Pogo na yun. Mga kaibigan, magkano kinita nila niya? Ang sabi niya, meron daw dating hands-off order sa police organization. Siyempre, naninimbang siya dahil marami pang appointee si Digongyo na nasa gobyerno kung yung iba ay naibalik sa pwesto o nabigyan ng nailipat lang ng pwesto. Kanina magsusumbong ang tao. At saka itong mga inchik na ito, sinisira nito ang kapayapaan sa ating bansa. Ang law and order. Yan ang iniwang legacy ni Duterte. When performance meets convenience, investment decisions come in. Mga kaibigan, sirain ang rule of law. Rule of law ba yan? Susunod ka ba, labag sa batas yung order na yun? Okay, makikialam Pagka may mga kaso na involving mga Pogo, matters o may kinalaman sa Pogo, o kahit sangkot pa sa krimen, yun ang ibig niya sabihin, mga kaibigan. Walang pwedeng makialam sa pulis. Yan pala ang direktiba. Yan, na ngayon lang lumalabas. Kaya pala, mga kaibigan, yung mga kriminal dito, walang naparusahan. Yung gumawa ng krimen dito ng mga inchik. Wala, hindi mo alam kung pinatakas na nila, katulad ng mga ginawa sa mga drug lord na nakatakas. Hindi naman nakatakas yun, makakatakas ba yun kung hindi pinatatakas? Meron pa nga isang tagpo na talagang karumal-dumal din mga kaibigan. Yung 3 o 4 na inchik, meron silang minamartilyo na isang kapwa nila inchik. Sipin mo yun, mga kaibigan. Paano po ang security ng mga mamamayan? Yung mga law-abiding citizen na nagkamali ng konti, mga kaibigan, yun ang pinag-iinitan ng kapulisan.
natin. Pero itong mga incheck, lumalabas, untouchable sila dahil merong order galing sa itaas. O alam na natin kung sino yan eh. Di ba, nung eleksyon eh, may kumandidato yung si Parlade, yung notorious sa mga pananakot sa mga estudyante, mga kaibigan. Ano sinabi niya? Sino dinenounce niya? Si Bongo. Mga kaibigan, na yan daw ang nag-uutos sa kanila. O sipin ninyo, ang nakikita kong laging nag-e-escort sa mga kriminal, sa mga gambling lord, kung kani-kanino, mga galing sa Philippine National Police. Mga kaibigan, siguro yung iba karagdagan na lang, di ba? Pero sigurado meron niyang escort na PSPO, dati ang pangalan ng Police Security, yung para sa mga VIP. Sipin mo, binabayaran yung kasi ng taong bayan, di ba? Pinasusweldo yun ng taong bayan. Pagkatapos, ibinibigay para mag-security sa mga VIP supposed to be. Eh, sino yung VIP? Pag sinabi mong VIP, daming VIP rito. Pati kriminal dito, VIP, gambling lord. VIP nila yan. VIP sa pulis yan. Pagkatapos, sumusweldo na ron, kumikita pa yung mga opisyal sa krami dahil siyempre ang sinisecurity ng mga kriminal, mga underworld, mga kaibigan. Naghahatag din sa itaas yan para bigyan sila, i-provide sila ng kanilang security. Yan po ang katotohanan. Kaya itong Pogo, kasama sa dapat imbestigahan niya si Bato tsaka si Bongo. Paupuin niyo sila. Sama niyo sila sa mga pangkaraniwang pinatatawag ninyo. Hindi bilang senador, kundi bilang naging bahagi ng dating administrasyon. Pag halimbawa, yung human trafficking, sabi ni Grace po mga travel agency. Kasi hindi niya binabanggit na travel agency, pero nasabi niya group tour. Ginagamit yun sa human trafficking. Di pa, si Tulfo paupuin mo dyan, hindi bilang senador. Kundi paliwanag niya, marami silang alam dyan sa pagkakaalam ko. Hatsan! Iyon na yun, mga kaibigan. Nasabi lang natin. Programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapakita sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinier. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong idol viewers, and welcome once again sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Sinier na inyong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocu by John Paul Sinier. Sa ating pong patuloy na Mindoro Docu-Talk series ay ating pong makakasama ngayong araw na ito ang isang 19-year-old former Gabriela Youth member na kalaunan po ay piniling maging NPA at huling na-assign sa isla ng Mindoro. Nakalauna naman ay sumuko sa ating kasundaluhan sa pagkilala na walang panama ang pwersa ng NPA sa ating Armed Forces of the Philippines ng ating Republika ng Pilipinas. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi ang dating
Logistics and Medical Officer ng MRGU, Main Regional Guerrilla Unit ng STRPC ng New People's Army. Ang batang-bata po na si Aliyah Pencela alias Napi. We thank you, Aliyah, for granting this interview with us sa Positibo Kwentuhan. And you are 19. I don't know if kahit sa physical, kung ako commander, hindi kita gagawin ng PA. Kasi masyado kang and then bata ka pa talaga masyado. How did you start of being an NPA? What was the start of your journey sa pagiging membro ng Bangkay Putbol Bayan? Nagsimula po ako bilang isang legal na activist sa lungsod yan, ng Gabriela Youth. Okay. Saan lugar ito? Sa Tubo po kasi ang Cavite, so sa Cavite Okay. ako pumilos na mga panahon na yun. So March 2021 po ako nainggano na sumali sa legal organization ng Gabriela Youth. Kasi sensitive ako pagdating sa usapin ng karapatan ng kababaihan, ganyan, yung paglaban sa abuso, pananamantala sa mga kababaihan, ganyan, vowsy. So, talaga ako sa kanila, parang pro ako sa kanila, yung mga ganong